Magsasagawa ng pagsisiyasat ang Department of Foreign Affairs kaugnay sa anumang ulat ng iligal at labag sa batas na mga aktibidad ng diplomatic official sa Pilipinas at gagawa ng kaukulang mga aksyon alinsunod sa umiiral na mga batas at regulasyon. Ito ay tiniyak ng DFA sa isang statement kasunod ng panawagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa DFA na imbestigahan ang phone recording sa pagitan ng Chinese diplomat at AFP Western Command Chief kaugnay sa umano'y New Model Deal sa Ayungin Shoal. Inihayag din ng ahensya na ang mga foreign diplomat na accredited sa Pilipinas ay binigyan ng kaukulang kalayaan para gawin ang kanilang diplomatikong tungkulin kapalit ng pagsasagawa ng kanilang diplomatic activities ng may mataas na integridad at profesionalismo para sa common interest at kapwa kapaki-pakinabang na resulta. Sinabi din ng DFA na bilang isang matatag na nagsusulong ng rules-based governance, nagkakaisa at naninindigan ang gobyerno ng Pilipinas sa paggalang at pagpapatibay sa rule of law sa domestic at international man. Nanawagan din ito sa patalima sa international law kabilang ang UN Charter, Vienna Conventions at 1982 UNCLOS. Samantala, ipagpapatuloy din ng DFA ang pagtutok sa mga ginagawang pagsisikap nito sa pagsusulong ng kooperasyon o pakikipagtulungan sa lahat ng bansa. Na Press Secretary ng Pangulo ng Bansa at siya po ay umalis na rin sa administrasyon na ito. Attorney Trixie, welcome back sa Pilipinas Nating Mahal. Maraming salamat for the time that you're spending with our program today. Magandang umaga. Kumusta po kayo? Okay naman po, Attorney Trixie, at natutuwa po tayo na makapanayam ka sa mahalagang usaping pampolitika at mga panglipunang kaganapan dito po sa Pilipinas Nating Mahal. Attorney Trixie, while we're waiting for the news na gusto nating ipakita para makapagbigay po kayo ng komentaryo, ito na, Attorney Trixie, ready na po. At para makapagsimula tayo sa talakayan, nagbitiw bilang Senate President Senate President Juan Miguel Zubiri sa kanyang pwesto kahapon in an obvious co-data in the Senate leadership. Tunghayan natin ito, Attorney Trixie, at mga kababayan upang mahimay-himay natin po ang mga pinanggalingan nito at ano po ang implikasyon nito sa pangkabuang kalagayang pampolitika ng bansa at epekto nito sa ating lipunan. Tunghayan po natin ito. Sa pagharap sa isang press conference, bakas sa mukha ni Senator Mig Zubiri ang kalungkutan at ang sama ng loob matapos ang kanyang pagbaba sa pwesto bilang Senate President. Ayon sa kanya, ang nangyaring pagpapalit ng Senate leadership ay maaring dahil sa kanyang paninindigan para sa independence o pagsasarili ng Senado. Marami daw kasi ang tila nagalit sa hindi nito pagsunod sa utos para sa pagpapahinto sa Senate investigation sa PDEA leaks. Sabi ko nga nung sa hearing ni Senator Bato de la Rosa, marami nagalit sa akin sa dalawang panig dahil nga ako po ay naging patas sa dalawang panig at siguro marami nagalit sa akin dahil dyan. Pero ginawa ko lang pong bilang tungkulin ko bilang Senate President, which is to always keep the committee system strong and independent from any outside forces to dictate what should or should not be tackled in the committee system. Ang galit umano sa kanya ay nagsimula sa pagtutol niya sa People's Initiative. Nung sa PI pa lang, sa People's Initiative pa lang, nung hindi po tayo sumang-ayon sa People's Initiative, dyan po na nag-umpisa eh. Hindi tayo sumang-ayon sa kanilang timelines, charter change. Dyan ko din naramdaman na medyo may mga sama ng loob. Hindi naman sinagot ni Zubiri kung ang orders laban sa mga investigasyon ng Senado ay galing sa Malacanang. Sinabi ni Zubiri, naging mabilis ang pagpapalit na ginawa sa Senate leadership. Maibapaan niya na nagpahayag ng suporta, pero sa huli ay hindi naman bumoto para sa pagpapanatili niya sa pwesto at dito niya higit na sumama ang kanyang loob. Noong Wednesday, nalaman ko may kinakausap po sila, nagkikita-kita po, nag-uusap-usap po sila ang kabilang grupo and yun, nag-umpisa na po. So, nagbabantayan po kami nung weekend and medyo masama ng loob ko dahil meron pa mga nagte-text sa akin, we're with you, full support po kami. Kami po ay, 100% sa iyo. Wala pang isang araw, wala lang nagawa.
Sinabi pa ni Zubiri na nakaka-stress at nakaka-pressure ang maging Senate President. Hiling-anya nito sa bagong Senate President na si Chis Escudero na hindi siya maapektuhan sa presyo sa Senado. Samantala, tiniyak naman ng bagong Senate President na hindi maiimpluwensyahan ang kanyang liderato kahit pa nga malapit siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Malapit ako kay Pangulong Noynoy Aquino. Hindi kami nagkasundo sa maraming bagay dahil alam niya may trabaho ko bilang senador noong panahon yun. May trabaho din siya bilang Pangulo. Ganon din kay Pangulong Duterte mula nung mayor siya hanggang presidente. At sa totoo lang, ang pinakamalapit kong naging kaibigan na presidente ay si Pangulo Aquino. Malayo kumpara sa sino mang naging Pangulo pagkatapos niya, bago niya o ngayon. Saad nito, nalaman lamang niya na siya na ang Senate President matapos siyang makapanumpa. Tulad ng anumang eleksyon, hanggat hindi pa natatapos ang aktual na botohan at ikaw ay napoproklama, ika nga, hindi pa tapos ang anumang eleksyon. So nalaman ko, matapos kong sumumpa. Ayun. Attorney Trixie, wala nang paligoy-ligoy. Tinumbok ni Senate President, former Senate President, Mig Zubiri, na isang dahilan sa kanyang pagkakatanggal o sa nangyaring kudeta sa leadership niya sa Senado ay ang kanyang hindi pagsusunod sa mga utos ng powers that be. At alam natin kung sino yung powers that be, of course. Kaya wala nang iba. Hindi naman siguro Diyos yun o sino pang mga hari-harian sa ibang mga bansa. Kundi dito yan sa ating bansa, ang Pangulo ng bansa at ang kanyang grupo. And then, sinabi niya rin ang pagpayag niya na hayaan ang paglarga ng investigasyon sa PDEA-Leaks at ang pagkontra niya sa charter change. Your take on this, very sensitive na mga bagay na sinubukan ni Senate President Zubiri na harapin, pero ultimately, inilaglag na rin siya sa loob ng Senado sa maniobra at kumpas ng sinasabi niyang powers that be. Attorney Trixie. Well, ang tingin ko hindi ganun kadali basahin ang politika nito. Alam natin na parati naman maganda ang kung may kooperasyon ang legislature with Malacanang, with the executive. Dapat talaga ugnayan yung mga yan. A good politician, a good national leader, a good president would have a good relationship with his legislature nang sa gayon ipasa siya. Kasi mahirap yung hostile ang Kongreso doon sa executive. So hindi tayo nabibigla na ganito, no? Siguro nakakagulat lang na ganito ka-blatant yung politics. Pero pag tinignan mo, pag binasa mo yung party lines dito, hindi rin ganun kadali. Hindi natin halimbawa maaaring sabihin very clearly na this was about charter change. Naghihinala tayo, of course, no? Or is this about yung investigation ni Senator Bato? These were binanggit ito ni Senate President Zubiri. Former Senate President Zubiri, no, si Senator. Sinabi niya na nag-umpisa yan sa charter change, sa People's Initiative. Tapos binanggit din niya very specifically yung hearings ni Senator Bato. Pero kung titignan naman yung alignments, halimbawa, alam natin na the new Senate President, si Senator Chis, ay hindi siya pro-charter change. Hindi siya pro-People's Initiative. And he was very open about that. Si Senator Bato naman is a member of PDP. And kung titignan mo, ang boto ng PDP party mates niya, ay naging majority floor leader pa si Senator Tolentino. So nakita natin, nahatak yung mga boto ng PDP, Senator Go, Senator Tolentino, and Senator Robin. So meron silang solid luck. Minority, kinoconsider na minority si Senator Coco, although officially PDP siya. Pero all votes all went to Senator Chis. So ang tanong nga dito is, what happened? How did this go? Kasi kung issue-based ang titignan natin, hindi maliwanag. Pero kung tignan nyo yung parties, alam natin na ano yung parties dito. The parties were negotiated. Kumbaga, yung votes dito were negotiated. So, Attorney Trixie, on that note, aside from political alignments, isang tabi muna natin, babalikan natin later on kasi it seems peculiar, no? Na crossing political party boundaries. Pero may binanggit siya, yun ang kanyang diniinan sa opening speech niya. I failed to follow the orders of the powers that be. Ano po ang interpretasyon ninyo dyan? Ang orders, generally, ganito yan eh. Why would you want
particular Senate President. Bakit ka magmamachinate to favor somebody? Ibig sabihin, yung tao na gusto ninyong ilagay doon o yung tao na nilagay ninyo doon, assuming that's true, no, na ay capable of delivering votes. So, ibig sabihin, kaya niya makakommit doon sa iba't ibang mga senador a particular vote on particular issues. What those issues are, hindi pa tayo clear. Kasi kung charter change yan, and they will still vote according to their to the way they promised before under Senator Mix, walang magbabago. So it must be something else. At least yun ang tingin ko, ha. It might be something else. Yeah. Attorney Pero, Trixie, what do you Senator think? Chief, Yeah, what do you think of this? Itong isang anggulo. Hindi kayang tinutumbok niya na powers that be are not in the Senate, but the Malacanang power, the office of the President or the President himself. Hindi ba yun ang tinutumbok niya? definitely yung powers that be external to the Senate. O, nandyan na tayo. Ang hindi ko pa ma-figure out, what exactly was this about? Kasi nga, yung nilagay nila, si Senator Cheese, hindi naman siya openly hostile dun sa hearings ni Senator Bato. Although, we could sense he wanted some order to it, pero hindi tayo sure kung ano, unless magaling sila magkunwari, ano, na pagharap-harapan, mukhang supportive sila. Pagkatapos, pag nakaupo na, iba pala.